are reading the Word of God in the book of Ecclesiastes. Sa Tagalog po yan, mga naral. Sige po, sabay-sabay basahin natin from Amplified Bible. Sabay tayo. I said to myself, come now, I will test you with pleasure and gratification. So enjoy yourself and have a good time. But behold, these two was vanity. Ang ibig sabihin ng vanity, futility, or meaninglessness. Manalangin po tayo. Father, I want to thank you and bless your name, Lord, for this time na kami ay makakarinig muli ng salita galing sa iyo. Salamat dahil alam namin na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan, that you speak to us, through us. And Lord, salamat po dahil hindi lamang kami magiging tagapakinig. Isa sa buhay namin ang bawat salita na aming papakinggan. Salamat dahil sa iyo talaga namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya Panginoon, ngayong tanghali nito, pagkalooban niyo po kami ng karunungan, kalaman at pangunawa upang kami ay mabago sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa lugar na ito. Inalis namin ang mga lahat ng distraction, deception ng kaaway. Lord, tulungan po kami mag-focus sa iyo, makinig sa iyong salita, sapagkat ang salita mo'y buhay at pabisa, makapangyarihan, nagbabago sa aming buhay. Nawa ang aming mga puso ay maging mabuting lupa, na lahat ng itatanim na salita ay tutubo, lalago at magkakabunga, patungo sa magagandang pagbabago sa aming buhay. Muli o Diyos, tinatanggap po namin ang pagpapala ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin po ang salita ng Panginoon. Sige, pwede na po tayo maupo. Purihin ang Diyos sa ating buhay. Ayan, nagbabasa po tayo ng Ecclesiastes. Ang chapters po nito, 12. These are 12 chapters. Sa Tagalog po nito, mga ngaral. Ang pinaka-konteksto po ng Ecclesiastes is a book of vanity. Pag sinabing vanity, nawawala ng kahulugan sa kanya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, parang useless, parang wala namang kahulugan, wala namang halaga. Sayang lang. Okay? At dahil nga doon, para sa kanya, meron siyang mga pamamaraan o tinatawag na human wisdom. Tandaan natin, ang wisdom hindi lang galing sa langit. May wisdom galing sa tao, may wisdom galing sa kaaway. But this vanity is about human wisdom. Kasi si Solomon po ang sumulat nito. Na matanda na si Solomon, na nalayo siya sa Diyos, naging sentro na ng buhay niya ang kanyang mga asawa, pananalapi, mga bagay sa mundong ito. Kumbaga na-distract po siya, nalayo siya sa ating Diyos. Kaya bakit natin ito pinag-aaralan? Ang Ecclesiastes po ay aklat na kung saan itinuturo sa atin ang mga paraan ng mundo na ginagawa ng mga tao at sa huli sasabihin nila, everything is meaningless. Tinuturo sa atin na kapag ang buhay natin ay puro saya, puro ang sentro ay sarili. Kapatid, darating ka sa huli ng buhay mo, sasabihin mo, everything is meaningless. Last Sunday po, pinag-usapan natin yung unang S. Ang tawag doon, satisfaction. Gusto niyo po ba ng saya na hindi nawawala? Na lang ang problema, ang saya dito sa mundo, lumilipas. Tama? Everyone will do everything to find satisfaction. Kaya ang mga tao, kung anong gagawin para lang maging masaya. Minsan, kahit mali na, tuloy pa rin siya. Pangalawa, when we speak satisfaction, yung saya sa mundong ito, nawawala eh. Yung excitement mo nung una mong binili yung cellphone mo, yung excitement mo nung una kayong naging mag-asawa, nung sinagot ka ng girlfriend mo, unti-unti, nawawala yung saya. Tama po ba yun? Parahin yung amin ah. Minsan naiinis, napapalitan ng galit. Diba? Nawawala eh. Yung iba naman, yung saya nila, nung una silang natanggap sa trabaho, Lord, blessing itong trabaho na to. Ngayon, nagre-reklamo na sa trabaho. Teka, answered prayer yan ah. Di ba? Di ba pinag-pray mo kay Lord dyan? Magkaiba na. Ibig sabihin, worldly
success, yung mga tagumpay natin sa mundong ito, hindi talaga nagbibigay ng lasting satisfaction. Kaya anong kailangan gawin? Ano ba, uupo na lang tayo? Hindi. Ang kailangan natin gawin, lahat ng meron tayo, dapat nakasentro ang Diyos. Sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aasawa, sa pamilya, gawin mong sentro ang Diyos, hindi ang saya. Amen? Thank you, Lord. At papunta na tayo sa pangalawang S, pag-uusapan natin. Itong pangalawang S na to, ang tawag sa kanya, significant life. Sabihin natin, significant life. Significant life. Pag sinabing significant, meaning, kahulugan, halaga. Meron pong isang construction worker. Pero bago tayo pumunta sa construction worker, pag tinanong kayo, what is the meaning of life? Ano ang sagot ng isang tao? What is the meaning of life? Ikaw, natanong mo naman yung tao sa salamin, what is the meaning of your life? Bakit ka mabuhay? Bakit humihinga ka? Sa dami-rami ng naki Lord na ngayon, bakit ikaw humihinga ka pa? Mayroong construction worker, tinanong siya, what is the meaning of life? Alam mo ang sagot ng construction worker? The meaning of life, para sa akin, sabi niya, pumasok ng maaga sa trabaho, magbuhat ng hollow blocks, gawin ang building, kumuha ng sweldo, ibili ng pagkain, matulog, gigising, at paulit-ulit, magbubuhat ng hollow blocks, gagawa ng building, kukunin ng sweldo, bibili ng pagkain, matutulog, at anong gagawin kinabukasan? Gigising, anong gagawin niya? Papasok sa trabaho. Minsan absent. It's a life that is a cycle of working and working and working. Tingnan dito. Yun ba ang kahulugan ng buhay natin? Maybe hindi tayo construction worker, but we could relate to that. Gising ang umaga, pasok sa trabaho, o yung iba sa atin, magluluto ng almusal ng pamilya, maglilinis ng bahay, kaka-prepare ng tanghalian. Yung ba ang kahulugan? Hapon na, magluluto na ako. Darating yung asawa ko, yung mga papakainin ko sila, mag-alaga ako ng bata, and then paggabi na, matutulog na uli ako. Is that your life? Sabi mo sa katabi mo, may mas magandang kahulugan ng buhay. The word significance, may mas malalim pa doon. Basahin natin, the word significance, ang ibig sabihin niya, meaning. Anong meaning ng buhay mo? Nasagot nyo na ba yun? Bakit ako buhay? Bakit sa dami-dami ng batchmates ko, mga classmates ko, wala na rito, pero ako humihinga pa? It is the quality of being worthy of attention. Bakit importante? Alam niyo si Solomon, nung sinulat niya itong Ecclesiastes, ang sabi na sa buhay niya, let's read from verse 2, meaningless. Can we read that? Meaningless. Sabi natin, everything is meaningless. Everything is completely meaningless. Nothing has any meaning. Wow! For Solomon, na narating niya na po yung tagumpay sa buhay. Lahat ng hinahanap ng tao nasa kanya na karunungan, kaalaman, kayamanan, kapangyarihan, nasa kanya. Pero ang sabi niya, hindi ko nahanap ang kahulugan ng buhay. Bakit ako humihinga? And can I ask you this question right now? Nahanap mo na ba yung kahulugan ng buhay mo? Kasi ang buhay hindi lang para magtrabaho. Hindi lang para kumita ng pera. Hindi lang para magbuhat ng hollow blocks. Hindi lang para kumuha ng sweldo. Tama? Hindi lang para matulog. Hindi lang para gumising ng maaga. Hindi lang. May mas malalim pa doon. Anong ginagawa ng mga tao? What are the things people do to pursue and find meaning? Anong ginagawa ng mga tao? Lahat po tayo naghahanap ng kahulugan. At minsan, ito yung mga ginagawa natin. Ginawa rin ni Solomon.
things people do and pursue to find meaning in their life. Ano ginagawa ng tao? Pleasures and entertainment. Ang sabi niya, I'll try out pleasure. Siguro ang buhay para maging masaya. May kilala kayo ganon? Sa buhay niya gusto niya maging masaya lang siya. Tinry na yung ni Solomon. Pero ang sabi niya, it also proved to be meaningless. Kahit maging masaya ka, sasabihin mo, bakit ganun? Anong kahulugan? Saya lang ba ang buhay? Alam mo ginawa ni Solomon? In chapter 2 verse 8, I provided for myself male singers and female singers. May sariling ano yan? Choirs. Kumbaga sa panahon natin, parang pagawanin mo nga ako. Kantahan mo nga ako. Aliwin mo nga ako. Kumbaga kung wala pang TV sa kanila that time. Wala pang YouTube, Facebook. Pero sa atin meron eh. Isang pindot na mabagay na magpapasaya, papatawanin tayo. Akala kasi ng tao, kapag naging masaya ka, yun na yung kahulugan ng buhay. Sabi niya, it's meaningless. Ito pa matindi. Look at here, sabi ng mga Solomon sa mga lalaki, and the delights and pleasures of men. Ano nung nagpapasaya sa lalaki? Sabi niya, siya may sabi niya. Ano sabi niya bilang hari? Ano nagpapasaya sa kanya? Babae. Napakarami yung babae sa buhay. 700 wives and 300 concubines. Yung mga alipin niya, magaganda yung iba't ibang lahi. Sabi niya, hindi rin ito ang kahulugan ng buhay. Yung mga tao ang ginagawa nila, they go for enriching experiences. Sabihin natin, enriching experiences. Hindi naman po masama ito, ha? Ano ba yung mga experiences na nagpapasaya sa atin? Mga challenge. Tatalon ako sa skyscraper. Bungee jumping. Wow! Nagpunta kami sa Cebu, tumalon ako ng 10 feet. Pero hindi ako masaya. Kaya ako tinalon yun kasi, Lord, gusto kong i-conquer tong fear of heights. Taas, tinalon ko. Some people are searching the meaning of life through traveling. Hindi po masama yun, mag-travel sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mundo, bahagi ng mundo. But you know, you will not find the meaning of life there. Nabalitaan yun, sinabi na yun ilang last year, di ba? Yung mga bilyonaryo, mga milyonaryo sa ibang bansa. Dahil wala silang magawa sa buhay nila. May kulang, gusto nilang sumaya, hinahanap na yung kahulugan ng buhay. Gusto nilang makita yung Titanic. Pero yung lumubog na yun, pupuntahan mo pa. Kaya na nga lumubog yun eh. Kasi sila, lumubog din sila. Ano nangyari dun sa kanyang sinasakyan? Nag-crumble. Sometimes challenges, traveling, engaging in hobbies. Kilala kayo, para sa kanya, kala niya ang buhay puro basketball lang. Kala niya ang buhay puro masaya siya sa... Hindi naman masama po yun. But you cannot find meaning through hobbies. TikTok, social media, masaya ka sa ginagawa. Hindi ibig sabihin masaya ka yan yung pagkagawa sa iyo ng Diyos. Eto naman, sabi na, magkakaroon na lang ng kahulugan ang buhay mo kapag sinagot niya na ako. Kapag nagkaasawa na ako. Mga may asawa, tingin kayo dito. Nagkaroon pa ng kahulugan ang buhay nyo nung nag-asawa kayo. Pastor, hindi. Ang nagkaroon hulugan. Hindi kahulugan. Ang nagkaroon, hulugan. Pinulog yung bahay namin, yung sasakyan namin, yung cellphone ng misis mo. Sa mga may asawa, hindi kahulugan ang mahahanap mo. Hulugan ang mangyayari sa'yo. Si Solomon ang sabi, 700 wives, 300 concubines. Imagine mo 1,000 asawa na. Kung, listen look at here. Kung sa isang babae o lalaki mo matatagpuan ang kahulugan ng buhay, bakit kailangan niya pa ng 999? Sinasabi mo, sa isang babae na to, dito ang tagpuan ng kahulugan.
Bakit pang-5, pang-6 na girlfriend, pang-4, pang-8? It will not give you the meaning of life. Inilayo pa nga siya eh. Hindi sa relationship. Kaya kayo mga kabataan, huwag mo sabihin, pag nagkaroon ako ng boyfriend, girlfriend, magkakaroon ng meaning ang buhay ko. Hello! Tingnan mo na yung nanay mo tsaka tatay mo. Listen, relationship will not guarantee and will not give you the meaning of life. Yung iba naman, siguro pag naabot ko na yung pangarap ko, ito na yung kahulugan ng buhay ko. Achieving goals and dreams. Tama? Kaya tayo, yung karera ko. Ano sabi ni Solomon? All that my hands had done. Lahat na-achieve ko na. Kung titingnan natin yung resume bank account, yung achievement ni Solomon sa gusto nating marating, na-achieve niya na talaga lahat halos. Bahay, ari-arian, mga hayop, yung favorite mo, gusto mo may garden ka, may sariling garden yan, lahat ng bunga nandun. Everything. Nasa kanya na. Pero ang sabi niya, everything was meaningless. And finally, people are pursuing money. Ano sabi ni Solomon? Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied. Hindi po masama mangolekta ng mga bagay sa mundong ito. Kung may budget ka naman, why not? Nagpapasaya yun sa'yo. Pero alam niyo si Solomon, sabi niya, yung pera, yung wealth, meaningless. Sabi niya, next verse, chapter 2, verse 8. I collected. May collection to. Anong collection niya sa bahay? Mga labubulo, dami niya ba? Yung mga maliliit na mga laruan. Sapatos, bags. Collection niyo bilang empleyado, uniform. Okay, every year yan. Okay. Sabi niya, lahat ng mga kayamanan ng hari na pwede i-kolekta, mga base, mga utensils, mga relics, sabi niya, meron ako yan. Pero this was too also meaningless. Maybe you're here today listening, parang the question, what is the meaning of my life? Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Kung hindi niyo pa alam ang kahulugan ng buhay niyo, praise the Lord, sasabihin sa atin kung paano magkakaroon ng kahulugan. Amen? Sabi mo sa tabi mo, may kahulugan ng buhay mo. Basahin natin, anong sinasabi ni Solomon? Paano magiging significant? Paano magiging meaningful ang araw-araw ang buhay? Let's read chapter 12. Sabi niya, remember, sabay-sabay, remember thoughtfully also your Creator. Habang bata ka pa, habang humihinga ka, huwag mong ubusin ang iyong buhay sa pagkolekta ng mga kayamanan sa mundo, sa pagpapakasaya. Sabi niya, alalahanin mo ang Diyos sa buhay mo. Amen! Na hindi mo pagmamay-ari ang buhay mo. You're not your own. You are God's possession. Amen! Sabi mo na sa mo, pagmamay-ari ka ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang nagmay-ari, ang Diyos ang gumawa, may plano siya. Amen? Bawat isa sa atin, may plano ang Diyos. Kaya, tatlong letter E. Paano natin madidiscover yung meaning ng buhay? Gusto niyo mo ba madiscover yun? Lord, ano nga bang kahulugan ng buhay ko? Hindi lang laging umatin, kundi malaman ko, Lord, through the Word, bakit ako buhay pa hanggang ngayon? Bakit ako humihinga? Bakit ako may mga talents? Bakit meron akong kagalingan sa ganitong bagay? Tatlong letter E. Number 1, for you to discover the meaning of your life, ano kailangan mo gawin? You embrace the calling of God. Embracing God's calling. Sabi natin, embracing God's calling. Sabi mo calling. Sino mo calling? Two greatest event in a person. Dalawang pinakamagandang nangyari sa buhay ng tao, alam mo nung ipinanganak ka. That's the day you were born. That is your coming.
But the day you discover why you are born, that is your calling. Pastor, nandun ako, kaming buhay na ako. But what is my calling? Your calling is different from your career. Businessman ako, engineer ako eh. Magaling ako sa ganito, negosyante ako eh. Salesman ako eh. Teacher ako eh. It doesn't automatically says that that is your calling. That is your career. Your calling will come from God. Siya ang lumikha sa atin. Ito pakinggan mo to. Di-differentiate mo yung calling sa career. Yung career, meron yung ambition sa puso. Iyan yung gusto mong maging. Pero yung calling, it's not ambition. It's mission. Naintindihan niya? Ito ba yung calling ko? Tingnan mo yung mission ni Lord. Ang career, baka kasi yan yung gusto mo, ang vision mo yan. Hindi lahat ng gusto natin. Yun ang tawag ng Diyos. Siya lang makakapagsabi kasi siya gumawa sa atin. Remember Moses in the Bible. Ano siya? Naging shepherd siya, di ba? Nag-aalaga siya ng mga tupa. Ano niya yun? Career. Bakit? Nagtatago siya eh. Pero tinawag siya ng Diyos from that burning bush. Moses, I have called you to be a deliverer. Hindi ka laging mag-abantay ng tupa. Dadalhin mo yung tupa o yung mga Israelite sa lupang pangako. You will be a deliverer and that will be your calling. That will be your vision in life. Kilala niyo si Nehemiah? If you're reading your Bible, napag-usapan natin si Nehemiah, anong trabaho, anong career ni Nehemiah? He was a cupbearer. Tumitikim siya ng pagkain ng hari, pero hindi yun ang kanyang calling. Maaring komportable ka na sa calling, sa career mo ngayon, pero hindi yan ang laging calling ng Diyos. Ang calling ng Lord sa kanya, Nehemiah, you will be the one who will rebuild the walls of Jerusalem. Nalagay ni Lord sa heart na yun. Kaya, if you will embrace God's calling, listen to this. You have to leave your comfort zone. Gusto nyo ba matupad yung calling ng Diyos sa buhay nyo? Tatanay ko ulit, gusto nyo ba mahanap yung kahulugan ng buhay nyo? You embrace God's calling. And embracing God's calling is not convenient. Hindi komportable ito. Si Moises, kailangan niyang umalis sa Egypt kung saan doon siya lumaki. Naintindihan nyo? Si Nehemiah, kailangan niyang umalis sa masasarap na pagkain, sa palasyo at pumunta ng Jerusalem para itayo yung walls. You will not be comfortable if you will just embrace it. Pero pwede kang maging masaya sa buhay kahit hindi komportable kasi nagagawa mo yung tawag ng Diyos sa buhay mo. Minsan tayo gusto natin komportable tayo eh. Nakaupo lang, lamig dito sa church. Hello, hello, hi, hi, hallelujah. Are you living really? Are you really embracing the calling of God? Maganda po yun. Ang mga tao ibang klase. Sabi mo sa tabi mo, hindi ikaw to. Nung sila ay tinatawag ng Diyos, sabi niya, Moses, gagawin mo to, pumunta ka sa Pharaoh. Sabihin mo sa kanya, palayain yung mga Israelite. Ano sabi ni Moises? Lord, send someone else. Iba na lang. Tinatawag kita, Moises. Ano sabi niya? Lord, iba na lang. Si Jeremiah, you will be a prophet to this nation. Ano sabi niya? Propeta, Lord, hindi ako marunong magsalita. Bata pa ako. Sabi mo, excuses? Tinawag si Gideon. Ano sabi kay Gideon? You are a mighty warrior. You will deliver the people of God. Patalunin mo yung mga kalaban nyo. Ano sabi ni Gideon? Lord, kung paano natin matatalo, mahina ako. Hindi nga kami malakas nun eh. Excuses. Si Jonah, nung tinatawag ng Lord, Jonah tinatawag, pumunta ka sa Nineveh. Saan pumunta si Lord? Si Jonah, tumakbo palayo.
Sabi mo sa katabi mo, tinatawag ka ng Diyos. Kapag tumugong ka sa tawag ng Diyos, doon mo mararanasan, ito pala ang pagkagawa ng Lord sa akin. Amen! Hindi mo tatakbuhan. Sana maging tulad tayo ni Isaiah at ni Ananias. Ano sabi ni Isaiah? Sabi ng Diyos sa kanya, sinong isusugo ko? Ano sabi ni Isaiah? Lord, here I am. Send me. Amen! Kapag narinig mo ang boses ng Diyos, nung tinawag siya ni Ananias, sabi sa kanya ni Lord, Ananias! Ano sabi ni Ananias? Here I am, Lord. You just need to embrace the calling of God. Yes, hindi komportable, hindi madali. Pero tunay kang magiging maligaya. Bakit? For example lang mga kapatid. Tayo pong lahat ay bumili ng cellphone sa online shop. 80,000. Mahal? Nagtagal natin. iPhone 16 Pro Max, 125,000, 1 terabyte. Mahal? Pagdating sa'yo, Xiaomi. Pagdating sa'yo, hindi gumagana. Yung screen, wala. Ayaw makatawag. Ang tunog, ay sa mga hindi na alam yung selecta, tunog, di ba? Anong mararamdaman mo? Binili mo yun eh, tinubos mo yun eh, di ba? Binibiliyaran mo yun, tama ba? Mahal ang pagkabayad mo doon. How would you feel? Sayang naman. Gusto ko maggamit ka kasi binili kita. Amen! Pakinggan nito maigi. Binili ka ng Diyos. Binili ka, tinubos ka ng banal na dugo ni Jesucristo. Mahal pa yun sa kayamanan ng mundong ito. Gusto ng Panginoon magamit ka niya according sa tawag niya sa buhay mo. And a gentle reminder for us. Are we really embracing the calling of God? Let's read Galatians 6:4. Each one must carefully scrutinize our own work. Can I say this to you? Examine his action, your attitude, your behavior. Tingnan nyo nga po yung inyong mga sarili. Examine your life. Am I embracing God's calling? O ako si Jonah na tumatakas? Ganyan kami, nung mga bago kami. Kapag word of God na, aalis na kami. Tinatakbuhan namin yun. Tapos babalik kami pag tapos na. We're running away from the Lord. Gaya ba tayo ni Moises? Lord, iba na lang. Sabi ng lolo ko, kilala ni lolo ko si Socrates. Talaga isa sa mga matalinong sa Greek yan. Ano sabi niya? An unexamined life is not worth living. Kapag hindi mo in-examine yung sarili mo, Lord, mabubuhay ba ako sa calling ko sa iyo? Examine natin. Kung may asawa tayo, tanungin natin yung asawa natin. O partner natin. Mabubuhay ba ako sa tawag ng Diyos? O parang si Jonah na tumatakbo? O parang si Moises na nagtuturo? Jeremiah who throw out excuses? John 15:16, let's read. You have not chosen me, sabi ni Jesus, but I have chosen you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God has chosen you. God has appointed you. God has placed you and purposefully planted you. Malalaman niyo yan kung ang tao ay nabubuhay sa tawag ng Diyos. Paano? Merong bunga. Can we say that fruit? Sabi natin fruit. If you really embrace the calling of God, may bunga yan. Amen! Kapag makikita sa iyo yung bunga, hindi sinasabing makikita sa iyo gifting.
Magkaiba yung gifts, magkaiba yung fruit. Pwede ang isang tao gifted, pero walang bunga. God has appointed us, chosen us, placed us, planted us in this church. Kaya mo ito narinig kasi gusto nila maging magbunga ka. So kung walang fruit, ibig sabihin, hindi mo i-embrace yung calling ng Diyos. Gusto mo magkaroon ng meaning yung buhay nyo? Gusto nyo matagpuan yung kahulugan ng buhay? Yes or no? Then you embrace God's calling. Pangalawa, sabi ni Solomon, chapter 12, verse 3, remember your Creator, di ba? Alalahanin mo ang Diyos, habang yung tuhod mo hindi pa mahina. Ano ibig sabihin niya dyan? Yung ngipin mo, marami pa, at hindi na ubos. Sabi na, hanggang hindi pa malabo ang mata mo. May tinayo, hanggang hindi ka pa bingi. Ano po eh? Sino itong mga tao na ito? Yung mga tumatanda. Ano ibig sabihin dito ni King Solomon? Alalahanin mo yung Creator mo habang hindi ka patakot sa mga matataas. Habang kaya mo pang maglakad, habang hindi pa puti ang buhok mo. Ibig sabihin, pangalawang point, if you really want to find the meaning of your life, you enter into the service of God. Entering in God's service. Meron pa ba kayong lakas? Hello? Kaya nyo pa maglakad? Yung iba sa atin puti ang buhok pero malinaw pa naman ang pandinig. Habang meron kang kakayahan, paglingkuran mo na ang Diyos. Yung sinasabi na, you enter into God's service. Paano ko malalaman kung saan ako maglilingkod? Hindi naman kailangan pag-aralan yung pumunta dito ng maaga. At hindi kailangan ng masteral na mag-ayos ng mga upuan. Yes or no? Hello? Kailangan po bang mag-4-year course? Arranging of chairs. Masteral. You serve in the area na kung saan doon ka magiging humble. Yung puso mo madudurog na kahit anong ipagawa ng Lord sa'yo, gagawin mo. Serve in the kids ministry. You serve. Ito, malapit na po ang pasukan, mga kapatid. Meron po tayong isang mission, campus mission, mga estudyante. Yung ibang estudyante mo, kasama na natin ngayon. Amen! Praise the Lord! Paano kapag di naman po natin inaano yung mga elderly, pero praise the Lord, malalakas pa yung elderly natin. Tama ba? Paano kapag hindi mo na kaya magsalita? Paano ka mag-mission? Paano ka pupunta doon kapag ang tuhod ko? Kailangan ko na gawin siya. May hagdan eh. Kaya habang kaya pa natin, paglingkuran na natin ang Diyos. Amen! Huwag mo hintay. Siguro kapag perfect na yung, hintay ko yung perfect time. Nasabi ko lang din yan. Kailan ako magsisimula, Pastor? Perfect time. And ask you this question, ano bang perfect time? Ano di ba mangyayari bukas? Will tomorrow be the perfect time? Hindi mo na alam kung nandiyan ka pa bukas eh. When is the time that we should enter into the service of God? Tanong, kailan ka dapat maglingkod? Habang kaya mo pa. Anong sabi ni Solomon? He who watches the wind, waiting for all conditions to be perfect. Pag ikaw, puro ka hintay, hintay ko yung time. Hintayin ko yung time. Kailan nga? Lagi, siguro pagdating ng time. Kailan yun? Sabi na, kapag nag-iintay ka lagi ng kondisyon na maging perfect, hindi ka magtatanim. At alam natin, ang walang tinanim, wala rin aanihin. Habang may lakas ka, you embrace God's calling and you enter into the service of God. Maring iba sa atin, we're waiting on the Lord habang naghihintay. Meron kayo mga hinihintay na answered prayer? May mga pinagpipray kayo kay Lord? Are you in a waiting season right now? Naghihintay pa kayo sa pagtupad ni Lord sa pangako niya? O habang naghihintay ka, then you start serve. You start serving. Ngayon po yung panahon. Let's take advantage of this opportunity.
Kasi why? Naghihintay tayo eh. Huwag lang tayong tumingin at tumunganga. Meron tayong pwedeng gawin para sa Diyos. Amen? Hindi ko lang, nailagay ko ba dyan? But I read this. Don't wait for the perfect time to serve. Take the time to serve and make it perfect. Huwag mo na hintayin perfect time. Now is the time to serve, and when you're serving, make it perfect. Ano sabi ni Peter sa mga naglilingkod? Good manager. Sabi natin, good manager. Can you say that? Good manager of God's different gifts. Ano sabi? Must. May kaloob ba si Lord sa'yo? May lakas bang binigay si Lord sa'yo? You must use for the good of others. Your gift is not for you. Your talents are not for you. Your calling is not for you. It is for the good of others. Kung ano yung tawag ng Diyos sa akin, hindi ko para sa akin. Para kanino to? Para sa inyo. Meron akong maibibigay para sa inyo kasi may pinigay ang Diyos para sa akin. The special gift He has received from God. Let's read. Those who serve must serve with the strength that God gives them. Meron po akong ituturo sa inyo. Ang tawag dito, litmus test. Sino po rito, naalala niyo yung mga science days ninyo nung high school? Alam niyo yung litmus paper? Sige ba sa inyo kasi puro kayo absent, ligaw. Hindi kayo papasok ng science. Yung isa sa mga favorite yung litmus test. May maliit na papel tawag doon, litmus. Tapos makikita mo yung tubig kung acidic, di ba? Base. Alam natin yan, mga valedictorian tayo dyan eh. Alright. Ito ang litmus test kung nabubuhay ka sa calling ng Diyos. Ready na kayo? Tatlo. Sama-sama ito. Hindi pwedeng isa lang. Tatlo ito. Ano yun? Meron ako nilagay dyan. If you are fulfilling God's call, una, self-worth. Sabi mo self-worth. Meron kang nararamdamang joy and satisfaction. Masaya sa buhay. Hindi lang yun. Pangalawa, man-worth. Masaya yung mga tao sa paligid mo. Na-bless sila sa buhay mo. Amen? And pangatlo, God-worth. Dahil na-bless sila, naluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Amen? Tatlo, self-worth, merong fulfillment, may saya, masaya ka sa ginagawa mo, kung yun ang calling ng Lord sa'yo. Pangalawa, yung mga tao around you na i-encourage na be-bless sila. And pangatlo, nag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Amen? The question here is a litmus test for us. Self-worth. Kasi pwedeng masaya ka. Pero yung church, mga kapatiran, hindi naman nag-bless. Ikaw lang. Hindi yun ang tawag ng Diyos. Amen? Pwede namang nag-glorify si Lord. Sinasabi lang natin, nag-glorify si Lord sa ginagawa ko. Pero yung mga tao sa paligid natin, hindi na po confirm. Tatlo ito, self-worth, man-worth, God-worth. Self-worth, may satisfaction, masaya ka sa ginagawa ko. Pangalawa, yung mga tao, masaya din sila sa ginagawa mo. At nag-glorify ang Lord. Example, sino yung isa sa mga natin dito? Praise and worship natin. Sister Jess. Yan. Si Jess, masaya siya sa ginagawa. Masaya ba sa ginagawa mo, Jess? Pangalawa, masaya ba? Nabe-bless ba kayo pag si Jess nag-lead ng worship? Parang hindi yata. Hindi kaya yata ko tinawag, Jess. But you know, we're blessed. Tama ba? Pag nag-lead siya? Nag-glorify ba si Lord? Yes. That's how you live in the calling of God. You enter into God's service. Tandaan niyo po, hindi naman agad yan na malalaman mo kung para saan ka. Pero ang pinaka-importante, simulan mong maglingkod sa Diyos. Finally, sabi ni Solomon, verse 7 to 9, let's read.
Your legs now strong will grow weak. You will be afraid of high places. Ano ibig sabihin niya? Kapag tumanda na, ano pong nangyayari? Malapit na mawala ka. Malapit na matapos ang buhay. So, ibig sabihin, it's about winning souls for Jesus. Kung gusto natin matagpuan ng tunay na kahulugan, engaging in soul winning. The last point. Let's read. Engaging in soul winning. Ayan, sabi niya. Sige, next po kapatid. Next. The third point. Yan. We need to engage. Sino po dito, meron na po kayong mga, kahit hindi umattend sa church, or regularly, pero meron na kayong na-share about kay Jesus. Kaya ikaw lang, na-share niyo si Jesus sa office mate, di ba? O kaya kahit yung kapitbahay mo, meron na kayo na-sharean. Kasi, ito yung Great Commission. Nung si Jesus bago bumalik sa langit, ito yung utos niya. Hindi umatid lang ng church. Kaya tayo dito para makapakinig, maka-equip, malaman natin yung salita ng Lord. Pero ang mission talaga natin, let's read everybody. Go! Matthew 28, come on. Go, therefore, and make disciples of all nations. Sabay-sabay. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything and observe everything I have commanded you. Tingin po ulit kayo dito. Sa lahat po ng mga nakapag-share, nakapag-invite sa church, ano pong pakiramdam nyo? Saya, di ba? Wow! Dumating yung invite ko! Wow! Praise the Lord! Fulfilling! Yes! Kasi nagagawa mo yung tawag ng Diyos. It's a general calling for all believers. Pag sinabing general, lahat na sumasampalataya kay Jesus, gusto niya, ang tawag niya sa atin, i-share natin siya sa buong mundo. Invite, message, yung text, whatever the invitation is, art yan. Kung dati, nag-i-invite ka para magpakain, pagkatapos, kakain tayo sa samgyup, pagkatapos, bibigyan kita ng ganito, may laptop ka, may cellphone ka, wow. Whatever it takes, just to share Jesus. Si Apostle Paul, ito yung sabi niya. Acts 20:24, let's read. My life is worth nothing to me. Yung buhay ko, baliwala sa atin. Unless, let's read. Unless, can you say that? Unless I use it for finishing the work assigned to me by the Lord Jesus. What is that work? Anong trabaho pinapagawa? Sabay-sabay. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Eh ano itong good news? Apostle Paul, Pharisee, mayayaman ang mga Pariseyo, matatalino silang tao, kilala silang dito. Pero sabi niya, baliwala sa akin lahat yun kung hindi ko magagawa yung pinagagawa sa akin ng Panginoon Jesucristo ko. Can I apply it in our life? And I say this with respect. Baliwala ang trabaho mo kung wala ka nadadala kay Kristo. Pagdating sa langit, hindi ka tatanungin, kamusta trabaho mo doon? Hindi. Ang tatanungin sa inyo ng Panginoon, ano? Meron ka bang nadala? Baliwala yung mga tagumpay natin sa school. Baliwala yung ipon mo dito. Baliwala yung mga damit. Yung rejuke mo, baliwala yan. Hindi ko naman sinasabing masama, tumigil na tayo. Baliwala yung business mo. Baliwala yung... Pag makilala ka rito, baliwala lahat yan, my friend. Isa lang naman mahalaga sa langit eh. At yun yung kaya bumaba si Jesus dito sa lupa. Sa nag-iisang halaga na yun, sa grabe ng halaga na yun, ano yun? Yung kaluluwa ng mga tao. Meron na ba tayong nadala sa Diyos? Na-invite man lang sa church? Bakit natin kailangan silang sabihan? Why should we tell them the good news? Because if we do not tell them the good news, listen, these people, our loved ones will go to hell. At ayaw ni Jesus mangyari yun. Amen? Kaya nga siya bumaba. And what is
First, the good news. First, the bad news. Anong bad news? Simple lang. Ang bad news, lahat tayo, ikaw, ako, makasalanan tayo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, makasalanan ka. Sabi mo sa kanya, ikaw din. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Listen! Yung ibang minomatter daw to, listen to this. Sabi mo sa kanya, pupunta ka sa impyerno. Sabi mo sa kanya, ikaw din. That's the bad news. Bad news talaga yun. Kahit cute to, pastor, kahit mabait to, yes. Bakit? Siya ay isang makasalanan. Kahit religious to, kahit umatin ng church, saan pumunta? Sa impyerno. Sama, sa Jesus Combi pa nga umatin dyan. Oh, I tell you, impyerno rin yun. Unless you believe the good news. Anong good news? Ang Diyos sobra na tayo mahal. Sobra tayo minamahal ng Diyos. Ayaw na ng kanyang mga nilikhay masunugan sa dagat-dagatang apoy. Anong ginawa niya? I want holiness, sabi ng Diyos. I want perfection. But my people, the one I created, they're not perfect. Walang pupunta sa langit. Ang ginawa? Yung anak ng Diyos, si Jesus, bumaba dito sa lupa. He lived the perfect life. Nabuhay siya, gaya mo, gaya ko, laman, nagsalita, nagturo, nakasama, narinig. Namatay sa krus para sa kasalanan mo. Nung sinabi ni Jesus, it is finished. Ibig sabihin, binayaran ko na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Binayaran ko na ang buhay mo. Anong kapalit? Sarili kong dugo. Dugo na malinis, dalisay, walang bahid ng kasalanan. Pero nang magtagumpay niya yun, nung ikatlong araw, nabuhay siyang muli. At sabi niya, lahat ng sasampalataya sa akin, kahit mamatay, bubuhayin kong muli. Makakasama sa buhay na walang hanggan. That's the good news we tell to people. Kahit anong tinapos, doktor, engineer, profesional, politiko, they are going to hell if they did not believe in the Lord Jesus Christ. Anong trabaho natin? Sabihin natin sa kanila. Ang dala natin, good news. Amen! Ay mabuting balita. Ano sabi niya? Unless, let's read that, unless I use it for finishing the work. Tapos na ba yung trabaho natin? Yes or no? Hindi pa. Buhay ka ba? Sabi mo na sa kanila, hindi pa tapos ang trabaho. Yung nanay mo wala pa, yung tatay mo wala pa, yung mga kapatid mo wala pa, yung mga kamag-anak mo, yung mga office mate mo, hindi pa tapos. The point na humihinga ka, ang tawag ng Diyos sa atin, para magkaroon ng mahulugan ng buhay mo, you tell them about the good news. That this world will be destroyed. Everyone is a sinner. And I come to save them. That says Jesus Christ. Sabi ni Paul, I use it. Anong ginagamit niya? My life. Sa buhay mo, anong pwede mong gamitin? Trabaho mo, gamitin mo para ma-share mo si Jesus. Amen! Yung posisyon mo, pinromote ka ni Lord, anong kailangan mong gawin? Gamitin mo! Kahit walang posisyon, kung hindi mo gagamitin yan for the good news of Jesus. Amen! Yung mukha mo, ang daming napupugilan sa'yo. Ang daming mga nagagandahan sa'yo. They want to follow you. Ano kailangan gawin? Gamitin mo. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo. May pera ka, ilibre mo yung mga kasama mo. Dali mo sa church pagkatapos. Tama ba? Pagkatapos dito, ipapasyal ko kayo sa pure gold. Kahit anong paraan, use it. Because if you do not use it, it will be nothing. May talent ka? Sino po dito, may mga talents kayo, alam niyo? Wala? Lord, yung gumawa, Lord, ikaw na gumawa, wala ka rin binigay na talent. Meron ba, Lord? Dakila, magaling, amazing ang Diyos natin. One time,
Alam niyo na, lumalabas ba kayo sa mga neighbors nyo? Kilala ba kayo ng kapitbahay nyo? Hello! Ang sabi, go! Hindi stay at home! Kailangan lumalabas! Amen! Kilala ba kayo ng mga kapitbahay nyo? Yan ang sakit ko noon. Inverter ako eh. Inverter. Ayoko makipag-usap sa tao, bahay lang ako. Pero alam mo, sinabi ng Panginoon sa akin, ipipigil na. Sino kakausapin mo sa bahay, yung pader? Kailangan mo lumabas. Lalabas ako. One time, lumabas ako. Kasi bago lipat kami. Ang ginawa ko, labas, hi na. Alam mo, kami po ang bagong kapitbahay. Kapitbahay nyo, kakalipat lang sa kabilang kanto. So, buti ko kapitbahay na ako talagang. Pero hindi ko na-regular gawin. And Lord, how can I engage in this community? Meron kasing basketball court doon. So, nagsimula ako, sige, magpa-basketball ako. Hindi lang for exercise. Ang sabi, I use it. Kaya ako nagpa-basketball. Kaya ako sumasali. Kahit nagmumura yung mga kasama ko, nag-miss lang ng shot. Ang dami ng mga sumpang sinabi. Grabe, paano ka talaga pag Christian ka? Tapos hindi lang siya nagmura. Pati yung mga tao. Ang lapit nun. Bingo ka talaga. Doon talaga. But you know, I use it. Kaya no, later on, praise the Lord, This year, pinagpipray ko, open doors, Lord. Mag-open ka ng door, Lord. Ito na. Nagsimula ko, nilakas ang loob ko. Di ba, bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Sige, pray. So, unti-unti, habang ang prayer ko, Lord, ingatan nyo kami, proteksyonan nyo kami, i-invite ka namin, maging masaya kami. Ganun lang. Tapos nakikita ko, dyan si Pastor, pray muna tayo bago magsimula. Alam mo, nadagdagan yung prayer ko. Hindi lang proteksyon. Ang prayer ko ganito, Lord, tulungan niyo kami maging honest sa aming paglalaro. Maging in Jesus' name. Lakas ng amen. Amen. Honest daw, ha? Ngayon sa basketball kasi talaga hindi honest di ba? Tapat daw, maging tapat. Gabi na dito. May Bible study ako gabi. Online, may Bible study tayo Wednesday. Naglaro ako. Pauwi na ako mag-Bible study. Through prayer, ilan lang, Pastor, eto na. Malayo na, naglalakad na ako. Pastor, nice game! God bless, God. Pastor, sabi mo isa. Minsan nga, invite mo kami dyan sa, ano ba tawag doon? Invite, fellowship. Oo, Pastor, invite mo kami. Gagamitin ko yung basketball sa fellowship. Alam mo ginawa ako? Lord, uwi na ako. Hindi, sabi ng banal na Espiritu, ngayon na kayo mag-fellowship. Alam mo ginawa ko, nilakad ko pabalik. Ano fellowship? Yung may word of God. Alam mo, sabi ko sa kanila, ngayon na namin gawin. Sige, tuwa sila. Stop yung basketball. Mga kapatid, gabi-gabi, alas 4, mag-8 na. Pero hindi ko na inisip yun, kasi mga ligtas na naman yung kausap ko doon sa Bible study. Ang iniisip ko, alala ka dyan, kung late ako. Yung isang gabi na yun na sobrang na-late ako. Kasi anong ginawa ko? Nag-share ako sa kanila ng good news. Alam mo, minsan pag inisip mo, ginagawa lang nilang joke time. Pero yung mga, malalaman kung joke time lang nilang pinapakinggan eh. Kasi kapag tinanong mo, hindi nila masasagot. Tama ba? Pero alam mo, nagulat ako yung share ko yung gospel. Ay, lahat ng kasalanan. Anong kailangan mong gawin para sabi ka, anong kailangan mong gawin? Anong pwede mong gawin para makarating sa langit? Religion ba? Hindi. Mabuting gawa? Hindi. Ano? Maging mabait? Hindi. Nasasagot nila. Bakit hindi? Kasi lahat ng tao, sabay-sabay sila makasalanan. They understand the gospel. And I end up praying for them. Sabay-sabay kami nag-pray, patawarin niyo kami. Alam mo, pagkatapos ng prayer namin, hindi ko alam sa inyo, pero kung ibang tao titi, parang mga baliw. Yes! Jesus! Mas love pa yung ano nila. They're praising the Lord. Amen! Woo! Pinatawad na ako. Pinatawad ka na rin, friend. Magbago ka lang, friend. But I shared to them the good news. I've used that basketball
Para kanino? Para kay Jesus. Kaya ako lumalabas to para magkaroon ako ng opportunity to share Jesus. Alam mo, sabi nila, hindi na ako nabalis, may Bible study. Sabi nila, Pastor, baka pwede bukas ulit. God is faithful. God is faithful. Ano yung meron ka na pwede mong gamitin? Community, position, property, use it for finishing the work. Pag uwi ko, sabi ng anak ko sa akin si EJ, Dad, ang saya-saya mo ah. Ako ang pinakamasayang tao ngayong araw na to. Yeah! Bakit, Dad? Nagawa ko kung ano yung pagtawag ng Diyos sa akin. I've shared to them the good news about Jesus. Hindi ko na inisip yung ganda ng laro ko sa basketball. Ang inisip ko, yung main mission na maibahagi ko si Jesus. A challenge for you in your office, in your classroom, in your community. Your life will be nothing unless you use it for what? Finishing the work that the Lord has given us. Tell others. Next week, pwede ba tayo mag-invite in Jesus' name? Yes! May ka-office mate ako, Pastor. Sige na, lilibre ko na ito katapos. Matala ko lang sa church, marinig niya yung good news. Amen! Amen! Yes! That's one of your calling. I want to finish with what Jesus said. Ano sabi niya? Let's read. In Mark 8. Hindi, babalik ko Mark 8. If you try to hang on your life, iyoko nakakahiya iba na lang, nakakapagod dyan, nakaka-frustrate ka, nare-reject ka. If you hand your life, you will lose your life. Sabi ni Jesus, but if you give up your life for my sake, sige na, yung mga tauhan ko, sarado sila pag Sunday, isasama ko sila. You give up your business, you give up your position, your whatever you are in your company or in your workplace, for my sake, sabi ni Jesus, and for the sake of what? And for the sake of the good news. Kailangan nilang marinig yung good news. You will save your life. Amen! You will save it. Sabi ni Lolo, ano ba yung pakinabang mo kung nasa iyo lahat ng kayamanan ng mundong ito, pero mawala, mapahamak ang iyong kaluluwa? Nothing. Is anything worth more than your soul? Kung ililibre mo yan pagkatapos ng service, okay lang. Mas mahalaga pa rin yung kaluluwa niya. Amen! Kung papamasahihan mo yan, ayos lang. Bakit? Mas mahalaga pa rin yung kanyang kaluluwa. Nahihiya ko, Lord. Hiya ko mag-invite. Listen, what Jesus says. If anyone, let's read together. If anyone is ashamed of me and my message in these adulterous and sinful days, ang sabi ni Lord, the Son of Man will be ashamed of that person when He returns in the glory of His Father and the holy angels. Huwag natin ikahiya ang Diyos. Bakit ko siya ikakahiya? Namatay siya para sa akin. Amen! Bakit ko siya ikakahiya? Napakarumi ko, pero tinanggap ako ni Hesus Kristo. Amen! Napakarami kong kasalanan, pero pinatawad ako ni Jesus. Bakit ko ikakahiya? Siya si Lord! Ang dala-dala ko ay buhay na walang hanggan. Kaya nilagay ko dyan, if you lose God's mission, you will lose meaning. If you love your life, you will lose your life. But if you lose your life and love God's mission, you will gain life and meaning. Kaya kahit anong sabihin nila, I will fulfill my God-given calling. Remember when Jesus says to this fisherman, ano sabi niya? Hindi yan ang calling nyo. Hindi yan ang calling nyo, mangisda. Karera nyo yan. Ano sabi niya? Follow me and I will make you fishers of men. Pwede ko ba sabihin yung mission natin? Our mission is to tell the world of the good news of Jesus Christ. Amen? Our calling is to be fishers of men.
Yung trabaho mo, tuloy mo yan. Kailangan natin yan. Pambayad ng kuryente, yung mga binibigay nyo rin. Huwag tayo agad mag-resign, di ba? Pastor, mag-mention agad ako. Hintayin ko si Lord, di ba? Kailangan din natin. But I'm telling you, inasama ngayon. Gawin mo yung calling ng Diyos. Share mo si Jesus sa lahat ng mga tao. Amen? At hindi natin ito magagawa kung hindi tayo unang tumanggap kay Jesus. Mahirap ang ibigay ang wala tayo. Kaya ang kailangan natin gawin, tanggapin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas sa atin. Amen? Gusto niyo ba yun? Let's close our eyes and bow our heads. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mensahe. Let's close our eyes and bow our heads. Lord, thank you for your word for us. Lord, there's something greater than our career, and that is your calling in our life. Tinatawag mo kami, and life will be worth nothing if we will not use it to finish the work that you have given to us. But Lord, alam namin na kami lahat makasalanan, and Lord, narinig namin ang mabuting balita. At ngayon gusto namin tanggapin ang buhay ng walang hanggan. If you're that person today and you're saying, I need Jesus in my life, kailangan ko ng tapang para may share si Jesus. But first, I need Jesus. Give me Jesus today. Can we lift up our hands to God right now? Taas na natin kamay natin kay Lord. And let us be like Isaiah. Sabi ni Isaiah, Lord, send me. Send me, Lord. Sabi ni Ananias, here I am, Lord. Sino dito gusto niyong matagpuan ng tunay na kahulugan ng buhay? Only God can give it to you. Can you lift up your hands to Him? And as you lift up your hands to God, I want you to just join me in this wonderful prayer. Galing sa puso, kapatid. Sabay-sabay tayo, bigkasin natin, sabi natin, Panginoong Jesus, Lord, kailangan din sa buhay ko. Panginoon, patawad po. Makasalanan ako. Patawad po, Lord. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Gamitin mo ako, Lord. Isugo mo ako, Lord. Gamitin niyo po ang aking buhay para sa iyong kaliwalhatian. Salamat po sa buhay na walang hanggan at sa pagpapatawad mo. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon kung tinanggap yan. Sa'yo na tayo, amen. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Father. And you know, one part of God giving us strength is to support the ministry. Tayo pong lahat may kapangyarihan, may kakayahan tayong magbigay ng suporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Marami pang maaabot ang salita ng Diyos at maging bahagi po tayo nun. Lift up everybody our seeds to the Lord. Father, salamat po. Magtatanim kami dahil alam namin meron kaming aanihin. At ito, Lord, ay itatanim namin sa ministry na kung saan, O Diyos, ipinahahayag ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya Lord, salamat po dahil pinatawad niyo na kami. Salamat dahil kahit in the area of our finances, Lord, sa area ng pananalapi, kami rin, Lord, ay pagpapalain mo. Kaya Lord, tinataas po namin ang mga binihing ito na itinatanim namin ngayong oras na ito, Lord. Palalaguin mo, gagamitin namin to finish the work. We will use it to tell others of the good news of your salvation. In Jesus' mighty name, everybody said, Amen. Can we say that? Nothing else matters. Nothing in this world will do. Everybody, Jesus, be the center. Jesus, you're the center. Praise God, praise God. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Everybody. Nothing else matters.
Jesus be the center of everything we do. Trabaho, negosyo, relationships, Lord, even happy experiences. Salamat po dahil simula ngayong araw na ito, natagpuan na namin, Panginoon, ang kahulugan ng aming buhay. At Lord, patuloy niyo nga pong ipaunawa at ipakita ng malinaw ang pagtawag mo sa amin. Salamat, hindi na kami, Lord, tatakbo, palayo sa iyo. Hindi na kami magbibigay ng mga excuses. Hindi na kami magtuturo ng iba. But Lord, here we are. Use us, send us, Lord. Because we want to glorify you. We want our life to have meaning. Kaya Lord, nalayan ko po sa aking mga kapatid, bawat isa sa amin, to embrace our calling. To enter into God's service, Lord, maglilingkod na kami sa iyo, Panginoon. And Lord, we engage in soul winning. Father, next Sunday, marami kaming dadalhin sa iyong kaharian. And even not just in this church, Lord, but even in our offices, even in our workplace, mag-share kami about Jesus. Kung paano mo kami pinagpala at binago, niligtas. Salamat po, Lord, dahil pinatawad niyo na kami. At ngayon, Panginoon, kami ay meron ng buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, ang buhay na ito ay aapaw sa amin. Makikita ang liwanag ni Jesus. Salamat po dahil makikita ang magagandang pagbabago na magaganap sa aming buhay. At lahat ng ito, Lord, ay tinatanggap po namin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus. Everybody said, Amen. Palakpakan natin ang Lord. Praise God, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. In 5 minutes, we're done. Tapos na po tayo. Kakanta tayo ng victory song and we'll proceed para sa ating Father's Got Talent. But before we end, sino po dito kanina humingi kayo ng tawad sa Diyos? Sumabay kayo sa prayer? Tinanggap mo si Jesus sa puso nyo? In-embrace nyo yung tawag ng Diyos? Amen? Alam nyo, magandang balita? Right now, God has already forgiven you. Pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? And you know what? Ikaw ay winelcome niya na sa kanyang kaharian. You are a child of God. Yung pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Naka-record na sa langit. Pero habang nandito ka tayo, may mission tayo. Amen? Tell others about Jesus. Kaya next Sunday, we challenge everybody, bring someone to church, a relative, a family member, a friend, dahil gusto rin namin sila na maligtas.